Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel. Ito po si Anthony, ang palagi nyong kasama sa mga kwentuhan natin at sharing ng ating mga experience dito po sa ating RTL business. So ngayon pong gabing ito guys, pag-usapan natin yung mga common issues, 5 common issues, 5 common problem na may encounter natin bilang mga RTL owners sa ating mga RTL chicken. So kung yan po ang inyong hinahanap na video ay you are in the right video. No po? So stay tuned at lahat ng yan ay ating pag-usapan pagkatapos lang na isang maikling intro. Welcome back guys. Ayan, maraming salamat for still tuning in. Ayan, so ngayong umaga na ito, ngayong gabi na ito o ngayong araw na to, saan man po kayong panig ng mundo na kikinig, nanonood sa ating mga videos ay maraming salamat po. Actually may nag-message po sa atin, may nag-comment na nanonood sila from Malaysia, nanonood from Canada, nanonood from Kuwait at kung saan-saan pa. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at hihingin ko na rin po yung pagkakataon na ito para nang sa ganun po ay makahingi sa inyo ng kaunting pabor. 83% po ng ating mga subscribers, 83% po ng lahat ng nanonood sa atin ay hindi po subscriber. So kung sa tingin po ninyo ay ito po ay nakakatulong sa inyo pong hinahanap na mga information, ay baka naman po mapapagbigyan ninyo ko na pakiclick na rin po yung subscribe button dahil napakalaki pong tulong yan sa atin pong mga videos. No? So kaya po yung ating 17%, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pag-comment at sa inyong pag-like ng ating mga videos. Kung kayo po ay nanonood sa iba't ibang panig po ng mundo at gusto nyo rin pong magtayo ng RTL business, ay i-comment nyo po diyan sa inyong mga comment section dito sa comment section natin. At kung taga saan po kayo, kung nasaan kayo at kung saan kayo nanonood. Kung meron po kayong mga messages at gusto nyo pong magtanong pa further, meron po tayong Facebook group. No po, yung atin pong Facebook page ay meron po tayo niyan na Facebook page. Puntahan nyo lang po yung Sandugot TV Agribusiness Vlog sa Facebook at pwede nyo po ako i-message yan kung sakali pong meron kayong mga further questions. No? So, hindi na po natin papatagalin to. Pag-usapan na natin yung 5 common problems na na-encounter ng mga RTL owners, no, yung mga RTL chicken owners, especially po kami sa amin pong farm, no. So hopefully pag na-encounter nyo ito, malalaman nyo na at makikita nyo na kung ano yung inyong mga posibleng gawin pagkatapos ninyong mapanood ang video na to. So unang-una po guys, ang pinakang common issues natin dyan is yung pagkakasakit ng ating mga manok. No, so dapat po kung tayo ay nag-aalaga ng manok bago dumating yung ating mga manok sa ating pong farm, dapat po ay na-check na natin ang ating mga supplier kung sila po ba ay nagbibigay ng kompletong vaccines sa ating mga manok. So huwag nyo pong hahayaan na ang inyong mga manok ay madideliver na hindi kompleto ng vaccine. So hihingi po kayo ng listahan ng mga vaccines na ibinigay sa inyo pong mga manok at patunay na ito po ay naibigay. So yun po ang unang-una nating dapat ginagawa bago dumating ang ating mga manok. So pagdating po na ating mga manok, tingnan po natin yung kanilang mga itsura at ocular ano bang tawag doon? Bisitahin nyo agad yung mga manok, tingnan ninyo isa-isa kung ang inyong mga manok ba ay hindi sinisipon, hindi tamlayin. Siyempre, obvious na mga pagod po yan, pero dapat hindi po yan mga tamlayan at hindi sinisipon. No? So kung sinisipon, gawan agad ng paraan at inyo agad painumin ng
antibiotics, no? So sunod-sunod kapag treatment po ang ginawa natin, 3 araw na sunod-sunod na treatment dose po ibinibigay natin sa ating mga manok, no? So iba-ibang antibiotics pwede pong sa 3 araw na yon, pwedeng Sulpar QR muna yung inyong ibigay sunod-sunod treatment dose, tapos kapag hindi pa rin po nadala, pwedeng sa susunod na 3 araw Premoxil naman, o kaya ay yung ating Doximol na ginagamit. So yun po ang ating mga produkto na ginagamit sa atin pong farm. So sa pagkakasakit po ng manok natin, makikita din natin at ma-encounter na magkakaroon ng pagtatai ang ating mga manok. So bantay-bantayan po natin yan kasi minsan naninibago sila sa pagkain, naninibago sila sa tubig na iniinom nila. Ito po isa sa pinakamahalaga natin dapat tinitingnan, na tayo po ang nag-iingat po tayo sa pagbibigay ng tubig, kasi dapat po malinis ang ating tubig na pinapainom para maiwasan natin ang pagtatai ng ating mga manok. So kung nagtatay po yan, bigyan agad ulit natin ng antibiotics, no? So antibiotics para na sa ganun mas masugpo agad natin ang ating mga manok sa pagka-dehydrated, no? So yun po nagiging isang malaking issue kapag ang ating manok ay dehydrated, na madali po silang mamatay, no? Okay, ang sunod po dyan ay yung ating mga manok ay prone po yan sa malaria, lalong-lalo na kung ating mga poultry ay nasa mga bukid, no? So prone po sa kagat ng lamok at nagkakaroon po ng malaria. Paano po malalaman ng malaria? Pagka po ang ipot ng mga manok ay kulay green. Ayan. So at saka meron po yung mga dugo-dugo ang ipot. So pagka nakita nyo na kulay green, may konting kasamang dugo, medyo meron po tayong malaria, isulpar QR na po agad natin yan. Antibiotics, o kaya ay marami pong brand ng antibiotics na pwedeng gamitin. Okay, pero kami po, ang ginagamit namin ay Sulpar QR. Sunod po diyan sa pagkakasakit ng manok, dapat ang binibigyan natin ng pansin para maiwasan natin ang pagkakasakit is magkaroon po tayo ng maayos na biosecurity. No, kulungin ninyo ang inyong mga manok, bawal pumasok ang mga tao na hindi allowed pumasok sa poultry. Kung pwede man, kung pinapapasok nyo man sila, maglagay ko yan ng footbath, o kaya ay hindi sila papapasukin sa loob mismo ng poultry. Doon lang po sa reception area. Okay, so at yun din po, katulad ng sinabi ko kanina, para maiwasan ang pagkakasakit, dapat ay merong vitamin supplements at maayos po dapat ang kondisyon ng ating mga poultry. Okay, so ang sunod po dyan, pangalawa, is yung pagbaba ng production. Isa po sa mga challenges, isa sa mga problema, at isa sa mga na-encounter natin na common issues ay yung pagbaba po ng production ng ating mga manok. So at one point po, bababa ang mga manok, ang production ng mga manok. Dati ay ang ating mga itlog ay halimbawa ay meron kayong 500, nagpo 495 ang production ninyo, tapos at one point bigla po kayong bumagsak sa 450, bumagsak sa 430. So napakalaki po ng nawawala na manok, na itlog sa atin pong production. So dapat malaman natin kung ano ang nagiging reason. So unang-una po dyan ay iwasan na ma-stress ang ating mga manok. Napaka-sensitive po ng ating mga manok pag na-stress yan, at nagpapasok ng mga bagong tao sa poultry, di nila kilala. Yan yung mga nagiging dahilan kung bakit na-stress ang manok. Maingay, hindi sila sanay sa ingay, so yung mga ganun po. Pabago-bagong weather, yan po ay isa sa mga nagiging cause din po ng stress. At isa din po sa nagiging cause ng stress yung parasites. So binubulati po yung ating mga manok. So kinakailangan po kung para maiwasan ng stress ay kung hindi sanay sa ingay, maglagay po tayo ng mga sound system, no, na nagpi-play po ng music all day long para masanay ang ating mga manok sa atin pong mga poultry na meron pong ingay. Ikalawa, ang weather, hindi na natin po yan pipigilan kung may bad weather. So kailangan po lang ay maging proactive tayo. Maglagay tayo ng mga maayos na trapal, mag-ayos po tayo ng mga
bubong natin para hindi matuluan ng ating mga manok. At yung mga kanal ay dapat lagyan po natin ng maayos na drainage, no? So yun po. Sa parasite naman, kailangan natin na magpurga every 3 months. Kami po sa poultry, nagbibigay po kami ng pamurga every 3 months sa atin pong mga RTL chicken. Okay, so sunod po nating common issue, yung pantatlo is mortality, no? So napakarami pong nag-aalaga ng RTL chicken na ito ang isa sa mga challenge, no? Isa sa mga challenges na kinakaharap yung mortality. Wala po siguro na RTL raisers, RTL owners na hindi nawalan o hindi namatayan ng manok sa loob ng 20 months o ng isang cycle. So yung iba napakaraming namamatay, yung iba nasa manageable numbers, yung iba naman po ay ilan-ilan lang namamatay. So paano natin may iwasan? At ano ang nagiging dahilan ng mga mortality natin? Una, syempre yung health issues ay nagiging dahilan niya ng mortality. So pag hindi natin nagapan, napakaraming manok ang posibleng mamatay. No, sunod po ang isa sa mga nagiging reason ng mortality is prolapse, no. So prolapse ay isa sa mga nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga manok. Kapag ka po masyado nating maagang pinailawan, masyado nating pinakain ng maaga ng layer feeds, mabilis po lumaki ang mga manok at na-stimulate agad ang kanilang mga pituitary gland na nagbibigay signal sa manok para mangitlog. Ngayon, ang mga manok kung bata pa po yan at hindi pa handa ang kanilang mga bahay itlog, hindi pa handa ang kanilang mga puwerta, malalaki ang mga itlog na napuproduce sa loob pero nahihirapan silang ilabas. So naging problema, naging result ay nagkakaroon po ng tinatawag na prolapse. So yun, ang sunod po na nagiging isang reason is syempre yung sinabi ko kanina, weather, no? Yung ating panahon pabago-bago, mainit, uulan, mainit, ulan. Pag tag-init po, kailangan talaga na bigyan ng maayos na ventilation ng ating mga manok at painumin ng tama at maayos. Nung panahon po ng tag-init, nung nilalagyan po namin ng yelo ang aming mga pinapainom na tubig sa aming mga manok para lang po maibsan ng kaunti ang init ng katawan nila. Kapag naman po tag-ulan, hindi naman issue ang lamig kasi ang mga manok po natin ay 18 to 22 degrees ang kailangan temperature para mas komportable sila. Pero ang mahalaga, hindi po sila nababasa, hindi po sila naampiyasan at hindi po sila malakas na nahahanginan ng malalakas na hangin. So sunod po diyan is yung ating lighting program. Isa din po sa mga nagiging issues kung bakit nagkakaroon tayo ng mortality is yung ating lighting program. So masyadong maaga tayo nagpapailaw, masyado tayong maraming magpakain. So mabilis tumaba ang manok, mahirap mangitlog. Dapat po ang manok is 1.2 ang pinakamataas na kilo para nang sa ganun po ay kaya ng katawan nila na maglabas ng malalaking mga itlog. Okay, so yan po yung pantatlo, mortality. Yan po ang isa sa mga issues na at common problems na kinakaharap natin sa pag-aalaga ng RTL chicken. Ika-apat po is syempre yung pabago-bago at papalit-palit na presyo ng feeds, no. Napaka-laking problema po yan sa atin pong industry, no. So sa mga nag-aalaga ng hindi masyado maraming manok sa backyard lang, ang nagiging dahilan ng pagbaba ng kita natin is basically yung pabago-bagong presyo ng feeds, no. So ang isa sa pinakamagandang gawin po diyan is kumuha kayo ng steady na supplier, no. Kapag meron po kayong supplier na medyo steady at kumukuha na po kayo ng halimbawa ay pandalawang lingguhan na feeds, mas mura po ang magiging gastos. Unang-una, dahil hindi na kayo magbabayad ng inyong mga yung inyong mga cargo fees, yung mga delivery fees, no. So at hindi kayo masyado maapektuhan kung bumili kayo agad ng mas mataas, mas mura ngayon tapos next week mas mataas ang inyong mabibili. Okay? So, ang sunod po diyan ay yung prices ng egg. Isa po sa pinakang concern natin mga RTL raisers ay yung pabago-bago na pagtaas ng
at pagbaba ng itlog, no? So ng presyo ng itlog. So ang atin pong nagiging problema dyan pag summer, sobrang baba po ng itlog dahil po yan ay walang pasok, no? Pagka walang pasok ang mga bata, mahina ang demand ng itlog, mababa po ang presyo ng ating itlog. At kapag bare months naman, sobrang taas ng presyo ng itlog at maganda po ang ating kita. So paano natin i-combat po yung pabago-bago ng itlog? Presyo po tayo ng standard na prices. Kung backyard lang naman po ang ating pag-aalaga ng manok, tayo po ay pwedeng magtinda ng ating sarili, no? Hindi na po natin ibigay sa mga middleman, kasi kaya po lumiliit ang ating mga kita is dahil meron pong mga middleman na kumukuha sa atin, no? So kung kayo po ay mga 200, 300, 500 heads, kayang-kaya nyo nang ibenta yan sa inyong mga kapitbahay. So para hindi po natin hindi po tayo malugi sa ating mga ginastos. So yun lang po guys, at kung kayo po ay nakarating dito sa dulo ng video na to, ating i-recap lang yung ating pinag-usapan. Yung 5 common problems na na-encounter ng mga nag-aalaga ng RTL is yung una, pagkakasakit ng mga manok. Pangalawa, yung pagbaba ng production. Pangatlo is yung mortality. Pang-apat is yung mataas na at pabago-bago na presyo ng feeds. At saka yung pang-5 ay pagbabago ng presyo ng mga itlog sa market. So kung kayo ay nakarating sa video na to, sa end ng video na to, maraming salamat. At hopefully ay i-like nyo, i-subscribe ang video na to, at hopefully may natutunan kayo sa atin pong panibagong video na to. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating episode. Bye-bye.